Sabi nga ng nanay ko nung magkakausap kami, di bali na nga naibigay mo yung best mo, naibigay mo lahat ng pwedeng ibigay sa pamilya na yan. At least hindi sila naging kawawa. Mas mahirap na naging kawawa sila dito sa Pilipinas, pero hindi, binigay mo yung lahat-lahat para sa kanila. So at least wala masasabi ang mga tao, wala masasabi ang pamilya. Naging mabuti ako para sa pamilya. Galing ako kahapon sa kanila at nag-usap kami regarding sa mga bata gawa ng isasabay ko si sila Chamame sa marami po kami ayusin, di ba? Nagdesisyon na kasi yung desisyon ni Chamame. Ikukwento ko sa inyo. Nagdesisyon si Chamame na uuwi na sila kasama ng mga bata. Ngayon sabi niya sa akin ay sabi ko sa kanya, okay lang ba na sumabay ka na kila Aya? Sumabay ka na kay Aya kasi nagaba ko si Aya ngayong June. So sabi ko, sige, kung gusto mo ikaw ang magdesisyon kung gusto mo ba na sumabay kay Aya. Mas maganda kasi ako yung at least ako meron makakasama para hindi ka mahirapan. So although ang mga bata naman marunong mag-English na, mag-Tagalog, makakaunawa na, mas maganda pa rin yung may kasama silang Pilipino. So kausap ko si Aya, sabi ko, Aya, ganito pa nga sabi ko, Aya, kumusta na ganyan? Kaya kasi mayroong problema, ganito ako sabi ko, si Chamame ka ako uwi na. Nagulat pa si Aya sa akin. Ang sabi sa akin ni Aya, totoo ba yan? Sabi niya ganun. Oo, totoo ka ako, sabi niya. Sabi ko, oo, totoo. Sabi niya, kausapin mo muna. Sabi ko, Aya, ilang beses ko na rin kinausap ako si Chamame about dyan. Pero buo na yung desisyon niya na sila ay uwi. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, baka naman may ano ba yung gusto niya? Sabi niya, dapat kung ano yung gusto niya, yung parang itanong mo kung baga pag-usapan pa, baka mapag-uusapan pa. Sabi ko, Aya, sabi ko, mahirap naman ka akong gano'n, di ba? Na parang ilang beses na ako nakiusap sa kanya na huwag niyang pauwiin yung mga bata. Kasi yung mga bata ayaw talaga. Actually, hindi pa kami nag-uusap ng mga bata. Mamaya or ngayon, pagkahatid ko, try kong kausapin yung mga bata para may paalam na sa kanila yung pag-uwi nila. So hindi talaga ako nakatulog. Sobrang lungkot ko. Kasi unang-una nasayang yung effort natin, 'di ba? Napapagalitan nga ako kasi sinasabi sa kanila, Bed, yun lang ako kasi ikaw masunod, hindi sila masusunod. Hindi siya masusunod, sabi niya. Kasi ang problema sa iyo, sabi sa akin na ikaw ikaw lagi ang oo ng oo, ikaw lagi ang kumbaga parang kung ano gawin, kung ano sabihin, ano gawin nila, sila nasusunod, gano'n, sinasabihan nila ako. Ayun, tsaka sabi, buti napakahaba ng pasensya mo, sabi ni Aya sa akin. Di yun, sabi kong gano'n kay Aya, makikisuyo ako na ikaw na muna maghatid o isama mo, sabi kong gano'n sa kanya, isama mo sa pag-uwi. Sabi ko, wala namang problema sa akin, pero dapat pag-usapan nyo muna uli yan, sabi niya sa akin. Sabi ko, Aya, kasi ganito, once na nakabili ako ng ticket nila Chamame, sure na dapat hindi ko sasayangin, kasi alam niyo po mga amigo, nagtanong na ako, nasa almost 100,000 yung ticket. So hindi pa ako sure, pero sabing ganun ay depende raw yun sa araw, ganun. So mas maaga, mas magandang i-book agad. So pag na-book yung ticket, mga amigo, automatic pagka-uwi ni Aya, pagbalik ni Aya doon, isasabay na si Chamame. So hindi ko alam kung ano maging reaksyon ng mga bata, pero for sure sinabi naman na Chamame yun. And then ayun, tapos pagkayari pala mga amigo, napag-usapan namin ni Chamame. Kasi ang balik pa ni Aya is July pa. Sabi naman sa akin ni Chamame, okay lang naman daw mag-antay sila kung kailan daw makakaipon na
pang ticket. Hindi naman ako minamadalin siya, mami. Sabi gano'n. Sabi ko kay Aya, mas maganda ka ako na sumabay sa'yo kasi kampante ako na makakabalik sila ng maayos yun. So sobrang ako nanghihinayang kasi tapos tinanong ko pa si Chamame, si Chamame pa nagsabi sa akin, wag about sa pag-aaral ng mga bata, wag ko na raw i-enroll ngayon June. So by September magi-start yung pag-aaral ng mga bata dun sa Equatorial Guinea. So June ngayon, wag ko na raw i-enroll, sabi ni Chamame. Sabi ko, oo kasi sayang naman ako kung i-enroll, sabi ko sa kanya ganun. So ito na yung yung huling yung kukunin ko na lang, ayusin ko na lang yung mga grades sa mga bata. So bibidyo ko na rin para at least updated kayo, para alam nyo kung ano yung talagang mangyayari, para at least alam nyo. Marami pang ayun, hindi na i-enroll sabi nga nun, masasayang lang daw yung pag ng mga bata kung i-enroll. So ayun, ewan ko nga, sabi ko nga nangihinayang ako mga amigo dahil nasimulan na natin yung effort di ba? Yung isipin mo, nakarating sila dito, milyon yung ginastos. And then pinalampas na nga natin yung, for example, nagpalawan, nagboracay, nasayang yung mga ticket, ganyan. Kumbaga inaccept na natin. Pero habang tumatagal parang hindi na tama yung ganun kasi yung pera ay pinaghihirapan. Sige, sabihin natin nagbablog tayo, pero di ba dapat lahat naman ng ito ay ginagawa natin. Kumbaga hindi pinupulot yung pera. Kaya sabi nga gano'n ng isang subscriber natin na nag-check-in sa resort. Ay, napakaswerte nila, napapalad nila kasi ang mga normal na bata sa Pilipinas hindi nagagawa o hindi nila na-experience yung mga ganyan. So ang gagawin lang naman nila, makikooperate, gano'n lang naman. Biko, ang problema kasi is yung hindi na isip yung halaga ng pera dito. Kala is yung pagbigay ka ng pera o meron kang pera dito is yung kumbaga parang hindi mo makikita yung value ng pera pag hindi mo talaga, kung hindi ikaw talaga yung maghihirap, for example yung magkatrabaho ka, yung ganyan. So sa kabilang banda naman ang sa akin lang yung nanginayang ako ng ko. Hindi ako nakatulog mabuti kasi iniisip ko yung mga bata. Meron pa nga isa sabi nga ganun edi yung mga bata na lang yung na lang isama yung ang pauwi na lang yung nanay, tapos yung mga bata ay maiwan dito. May mga minor de edad, hindi na, kung pwede nga lang sa akin walang problema kasi walang problema sa mga bata So ayun, ang iniisip ko ngayon is yung papaano magiging maayos yung lahat. Kasi kahit papaano ay sabi nga gano'n pagka daw nakabili ng ticket, ala nang atrasan yun, talagang uwi na. Hindi po pwede yung sasabihin nakabili ng ticket tapos pagkayarin ay nagdibago desisyon tapos hindi na uuwi. Hindi pwede yung gano'n. Mamamatay ako sa stress kapag gano'n na yung gusto ko ng peace of mind, gano'n. Gusto ko ng peace of mind. Unti-unti mahirap tanggapin para sa akin kasi ito yung nasimulan ko para sa mga bata, kasi ang iniisip ko yung ano ba sila in the future. Yun may mga bagay na pwedeng pag-usapan, may mga bagay na pwedeng ayusin, pero pagka siya na mismo ang bumitaw at ayaw na, wala na akong magagawa, diba? Wala na akong magagawa. Alam niyo po, sabi ko nga po bigyan ko pa ng option si nanay. Sabi ko, kung nahihirapan ka sa social media, hindi kita ibibidyo, pati mga anak mo hindi ko bibidyo, pero magpatuloy kayo sa pag-aaral dito, yung mga anak niya. Yun yung aking sinabi. Hindi mahalaga sa akin kung hindi kayo mabidyo, okay lang. Kung hindi kayo mabigyan ng kung hindi mag-vlog, okay lang, basta patuloy pa rin ako sa tutulong, kasi yun yung nasimulan ko na para sa inyo, kasi
malayo yung aking yung imahinasyon ko, yung iniisip ko para sa mga anak mo is napaka malayo yung mararating kung mag-aano lang, kung magkapatuloy lang dito. So lahat naman ay inoffer ko na, hanggang sa, 'di ba sabi ko, pahinga ka sa social media, o wag mag-vlog, wag mag-video, ganyan lang, o walang magko-comment ng hindi maganda, ganyan. So syempre sabi niya hindi na daw, yun na raw yung decision niya, yung daw yung kanyang final na decision na sila daw ay uuwi na. Yun yung kinakalungkot ko. Pero syempre lahat naman ay may dahilan. Lahat ay nangyayari ito dahil may bagay na itinuturo ang Lord sa buhay ko. May bagay na merong itinuturo ang Lord sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ni Chimame. So yun, ang sabi nga ganun eh, once na sila ay maging maayos na lahat ng ticket, yung ganyan. Kasi kailangan ko pang mag-renew eh, marami pang gagawin eh, hindi lang ganun kabilis eh. Tapos mag exit clearance pa, may mga ganyan dyan. So medyo mahabang proseso. So tamang-tama, for almost for 1 month mahigit or 2 months mahigit ay maayos namin, maipe-prepare namin lahat yung dapat naming ayusin. So hindi kami nagmamadali, ganun. So ayun po mga amigo, yun ang nakakalungkot na balita about sa pag-aaral ng mga bata, na sila ay hindi na muna magkapatuloy sa pag-aaral at hindi na hindi na sila pag-aaralin, o hindi na sila mag-e-enroll ngayong ngayong pasukan. So wala eh, nagawa ko na yung part ko eh. So kung may pagkakamali po ako mga amigo, ayan, kung may pagkakamali po ako, ako po humingi ako sa inyo ng opinion o komento sa mga nangyayari ngayon. Sabi nga ng nanay ko nung magkakausap kami, di bali na nga naibigay mo yung best mo, naibigay mo lahat ng pwedeng ibigay sa pamilya na yan, at least hindi sila naging kawawa. Mas mahirap na naging kawawa sila dito sa Pilipinas, pero hindi, ibinigay mo yung lahat para sa kanila. So at least walang masasabi ang mga tao, walang masasabi ang pamilya, naging mabuti ako para sa pamilyang ito. So ayun po mga amigo, kakausapin ko muna si Ma'am Christy regarding sa mga bata. Ayusin yung mga grades, kukunin, and then para maayos ang lahat. At kasi kailangan lang ng mga dokumento para pagka bumalik sila doon sa Equatorial Guinea. So hopefully ay maayos namin ito. Maayos namin ng lahat ng dapat ayusin. Dahil for sure po mga amigo ay malulungkot si Tatay Raul, malulungkot si Daddy Raul. Dahil itong pamilyang ito ay napamahal na sa atin. Pero tayo po ay instrumento ng Diyos para sa tumulong. Pero meron tayong free will sa lahat ng ating gagawin. At yun yung desisyon ng nanay na si Chimame, na sila ay umuwi at doon magpatuloy ang mga bata sa pag-aaral. So mahal natin ang pamilyang ito, kahit na nasaktan tayo, na sinabi sa atin na hindi daw pure yung pagtulong, at mas paniniwalaan niya yun. So ano pang kulang sa lahat ng mga ginawa ko para sabihin ng ibang tao at paniwalaan na hindi pure ang pagmamahal ko sa pamilyang ito. So ayun pa mga amigo, ngayong araw pumunta ako at kakausapin ko yun mga bata, para ipaalam sa kanila na hindi na sila mag-i-enroll at uwi na sila sa Equatorial Guinea. Salamat po mga amigo sa pakikinig ng aking kwento, aking balita, at salamat po sa inyong pagtutok.
at panonood ng video ito. God bless po mga amigo.